Nag-trending o usap-usapan sa linggong ito ang babae sa Zamboanga del Sur na di umano wala pang karanasan sa pagtatalik pero nagbuntis. Imposible? Misteryo. Para sa mga napaniwala, ang tila imposible nangyari sa bayan ng Dumingag sa Zamboanga del Sur. Meron daw 22 anyos na babae na nanganak kahit isa pa siyang birhen. Nakapunta na ka sa Dr. San, ganong nayunani ko? Ingon siya, posible yun na usahay makuha sa tubig. Nabalita pa ito at nag-trending. Itago natin siya sa pangalang Jane. Kahit akay-akay na niya ang kanyang 1 linggong gulang na sanggol, pinaninindigan pa rin niya na kailanman hindi siya nakipagtalik. Kaya ko pong sabihin na harap-harapan, walang nakagalaw po sa akin. Kahit sinong lalaki, kahit kailan, kaya ko po yung patunayan. Nito lang daw Marso nung napansin ni Jane na lumalaki ang kanyang tiyan. Yung tatay ko po nakapansin. Sabi niya, imposible o hindi ka nagalaw ng lalaki. Tinanong ako ng mga auntie ko, sabi niya, magsabi daw ako ng totoo kung sinong nakagalaw sa akin para mapangasawa ko. Wala naman akong masabi. Hanggang nakumpirma na siya nga'y buntis. Sabi ng doktor sa akin, September daw ako nagdadalang tao. Tinignan nila yung akin para malaman nila kung nakuha ba ng lalaki o hindi. Sabi nila, hindi ka naman nagkagalaw ng lalaki, nandyan pa yung virgin mo. Sabi ni Doc, posible daw sa sperm ng mga lalaki nakuha ko sa pool. Yung birthday ng pinsan ko, nag-swimming po kami, may naliligo ng mga trabahador. Tapos kami sumunod. Nakaloblob sila, sir. Minsan pumupunta sila sa ilalim. Sinubukan ng aming team na kapanayamin ang 2 OB gynecologist ni Jane. Pero parehong hindi raw ang mga ito available para magbigay ng pahayag. Ang lolo't lola ni Jane, mga hilot at albularyo, naghihinala na nabuntis ang kanilang apo ng isang elemento. Tinignan nila ako dun sa baso po. Mayroong silang nakita, itim na lalaki. Malaki. Yung mukha hindi makita ka nun. Pero lalaki. Lumapit din daw sila sa ibang mga albularyo. Sabi niya, may taong pumunta dito sa bahay namin, wag lang ko nang matakot. Kaya mao yung ama sa bata. Pero hanggang ngayon, wala pa may nakita. Ang ina ni Jane sa Dubai nagtatrabaho. Samantalang magsasaka naman ang kanyang ama. sabi ko sa kanyang ama, bakit nga nagkaroon yan? Nga, may barkada ba dyan? Siya, hindi, mahihain man yan. Tataka ako. Bilang lola, naniwala po kayo? Mayroong hindi, mayroong maniwala. Mabuhay ang tao sa dyan sa tiyan mo, walang nagawa. Sabi ko, siya, wala lola. Si Lord na lang ang magsabi sa akin nga, bakit ganyan ang sistema mo? Pero inamin ni Jane, meron na siyang 5 taon ng kasintahan. Hindi po kami naghahawakan. Bawal yung maghawakan ng kamay. Kapag hinawakan mo yung babae, may multa po yan. Si boyfriend, anong reaksyon? Nashock po siya. Sabi niya, ba't nabuntis ka? Hindi naman kita nagalaw. Kung anong resulta ng pag bubuntis mo, pangakuin daw niya na parang anak niya. Ang kanyang nobyo, tumanggiring magpa-interview. Samantala, siya na ang laman ng chismis ng kanilang mga kapitbahay. Naniniwala po ba kayo? Ang sabi ng doktor, hindi nagalaw ang iyahang virginity. Kasi malabo naman imposible naman yun. Kasi may boyfriend naman siya May isang pag-aaral sa Amerika na nagsasabing meron daw talagang mga ina na pinaninindigang nabuntis sila kahit virgin pa, bagamat hindi sila pinapanigan ng siyensya o ng medisina. Ayon sa OB gynecologist, imposibleng mabuntis dahil lang sa stray sperm o semilya na kumalat sa dagat o sa swimming pool. Yung sperm na nasa semilya ng lalaki, hindi siya nabubuhay dun sa swimming pool, no, dahil may chlorine. Ang lifespan ng sperm outside, within 2 hours, 3 hours, pwede na siyang mamatay. Dapat pumasok siya sa birth canal or yung tinatawag na vagina para matagpuan yung egg. Hindi posible
na mabuntis sa pagsiswimming sa swimming pool. Isa pang gustong iwasto ng mga doktor, hindi porket buo pa ang hymen ng isang babae, 100% siyang birhen. May babae na nagkaroon na ng sexual intercourse na pag i-examine mo siya, intact pa din yung hymen. Hindi mo talaga masasabi for certain na hindi na siya virgin based on your physical examination. Samantala, inamin ni Jane na minsan na siyang naaksidente. Yung nabangga po ako ng tricycle. Yung ulo ko na kuwan sa bato, merong naapekto sa akin yung utak ko. Hindi na po ako nakapag-memorize. Hindi ko po matatandaan kung anong nilagay ko. Yung mga bagay na nahawakan ko, saan ko nalalagay. Sa kagustuhan na rin ni Jane, ipinakiusap siya ng aming team sa isang neurologist. Parang may effect talaga sa kanya. Meron siyang tinatawag namin yung constructional apraxia. Pag pinapakopy mo siya ng figure, hindi niya makuha. Puro yung attention niya, comprehension medyo deficient din. Yung memory, hindi siya actually memory loss. Nahirapan siyang i-retrieve yung mga memory, na yung event na bago lang nangyari. Pwedeng, basta kumain ako, pero yung details, hindi na niya maalala. Sa dami na mga katanungan sa buhay ni Jane, iisa ang sigurado, siya nga ang ina ng sanggol. At ano pa man daw ang sabihin ng mga doktor, pati na ng iba, aalagaan niya ito at mamahalin. Pangako po ko sa baby ko na aalagaan ko siya lagi at susuportahan para po hindi gaya sa akin. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.